Good day mga koy, it's your boy Joel's Motovlog, and for today's video meron naman tayong i-review ang Honda CB650R E-Clutch. Tara mga idol, let's do this! Ayan mga idol, itong version na to ay 2024 pa, last year pa. So meron lang po nag-request sa ating FB page na kung pwede daw i-vlog ko din ang CB650R E-Clutch. Tara, umpisa na natin sa kanyang engine mga idol. So ang kanyang engine type is liquid cooled 4-stroke 16 valve dual overhead cam, inline 4-cylinder, displacement 649cc. Ang kanyang power output is 69.7 kW at 12,000 RPM. Maximum torque 63.3 Nm at 9,500 RPM. Bore and stroke 67.0 by 46.0 mm. Compression ratio is 11.6:1. And mga idol, kita nyo naman ng kanyang headlight, napaka-forma. Meron ditong daytime running light sa kanyang gilid. Ayan. Ito po ay naka all LED. Ang kanyang turning signal light. At may suspension dito na napakalaki. Ayan. Ito po ay matte gold. Tama ba ako? Ayan. At may magandang fender na simple lang. Kaya solid na plastic. Ito po ay naka ABS na rin. Anti-lock braking system. May malaking disc brake. Mags type, color matte brown. Ayan. At ang size ng kanyang gulong is 120 by 70 by 17. Palang suspension sa harap is gawang Showa mga idol. Ayan. Mga idol, kung napansin nyo, dual yung disc brake niya. Ito po ay 310 mm by 4.5 mm disc with Nissin radial mount, force pistol calipers. Mga idol, ang kanyang radiator napakalaki, napakalapad oh. Ayos. Ayan, CB650R. Ang kanyang makina na napakalaki. Ayan. Ito pa rin sinasabi lang Honda E-Clutch. Ayan. Grabe, apat yung nyo, elbow nyo. Grabe. Kayong tampucho mga idol. Forma. Ayun o. Preno sa likod. Ayos. Grabe. Solid na bakal to mga idol. Ayan, meron siyang pads dito. Rubber siya, rubber na matigas. Ito plastic, ito rubber. Ganda yung pagka brown niya. Ganda ng combination ng black tapos brown. Ang color variant niya pala mga idol is matte gunpowder black metallic. Ayan, may malaking tangke dito. Logo ng Honda. Ang kanyang fuel tank capacity is 15.4 liters na may fuel consumption 20.9 km per liter. May glossy na pairings dito sa logo ng Honda. Ayan kanyang susian mga idol. Naka digital panel mga idol. Ayan, naka naked handle. Ganda oh. May magandang side mirror. Ayan. Ayan, may magandang handle grip. At nandito naman kanyang passing mga idol. Passing. Tapos hindi natin alam kung anong tawag dito. Ito naman, ang alam ko ito yung switch niya para sa digital panel niya. Nandito kanyang pusina and turning signal switch. At sa kabila naman, kanyang skill switch.
Alam ko dito na rin ang kanyang electric start. May hazard mga idol. May magandang upuan mga idol. Ayan. Pakalapad oh. Ganda yung pagkatahi nyo. Talagang quality. Ng footrest. Ayan. Ito po ay 6 speed. So 1 down and 5 up. Ito ang kanyang tail light. Ang liit lang niya oh, pero ang forma. Napaka-aggressive ng looks niya. Guwapo. Tignan mo naman yung fender niya mga idol oh. Ayos. May Honda dito. Same pa din ang kanyang turning signal light. May reflector and projector sa kanyang plate number. Ayan, guwapo. At ang kanyang suspension sa likod na naka-monoshock na with 10-stage preload adjuster at mayroon siyang aluminum cast swing arm. Ayan, guwapo. Idol, merong mudguard dito na maliit. Tama lang. Ito naman ang kanyang lugulong sa likuran na naka-disc brake. Ito po ay naka-single 240mm by 5mm disc with single pistol caliper. Ayan. Nissan. Hindi yung Nissan noodles ha. Same din, naka-mag stripe. Ayan, matte brown. At ang size ng kanyang gulong sa likod is 180 by 55 by 17. Tubeless. Lapad oh. Ito ay may tibag na 203 kg. Ang kanyang seat height is 810mm. Ground clearance 148mm. And wheelbase 1449mm. Ayan. Ako po ay 5'5". Ang aking height mga idol. Ayan. Bagay ba? Pogi. Magkano nga ba ang CB650R E-Clutch 2024? Ito po ay nagkakahalaga ng 564,000 pesos. Ayan mga idol. And for installment, so bakit nga ba tinawag itong E-Clutch? So explain ko lang mga idol base sa aking napag-aralan at napanood sa ibang mga sikat na vlogger. Ayan. So pag susi mo mga idol at pag start mo, automatic na siyang naka E-Clutch na siya. So ibig sabihin nun, hindi ka na po gagamit ng clutch. So ang gagamitin mo lang is ang kanyang shifter. 1 down and 5 up. Ayan mga idol. So kung gusto naman naka-manual na gamit tong clutch niya, pwede mo siyang i-operate dito. Ito yung niya, switch niya para sa pag-control sa kanyang digital panel. So pwede mo siyang i-switch sa manual. So mawawala yung e-clutch niya. So babalik ka sa standard na gamit ang clutch. Yun lang mga idol. Ayos. So dito pala yung yung standard na CB650R. Ayan. Ito po yung standard niya. Pwedeng naka-manual transmission. So wala siyang yung tawag na e-clutch. Ayan. So magkano ba ang standard? Ito po, 524,000 mga idol. Ayan. So, choice nyo yan kung gusto nyo na may e-clutch or kung wala. Ayan. Pili na mga idol. Anong gusto nyo? Itong standard or yung naka e-clutch na version. And that's it mga koy. It's your boy Joel's Motovlog. Peace and love. Goodbye.